Nagugunita ako ang nagdaang araw ng kamasmasan kong kay siyang pumanaw sa gilid ng isang baybay ng tian na rumaragas ang agos ng dagatan. Kung aalalahanin, ang damping marahan halik sa noo ko nang hanggang magaslaw, ito'y naglalago sa aking katauhan, lalong sumisiglat nagbabagong buhay. Kailasing pagtitipon. Sino kaya ang nagmamay-ari nito? Naturalmente, si Don Santiago ay nakakaya. Hindi na niya problema ang pagkasalon natin. Di ko pa rin mabahari kung ba't gano'n ang pagsalubong niya sa pumalit sa akin. Grabe, nakiyakan ng mga kaya. Nung siya ay lumisan. 20 taon na ako dito sa San Diego at kilala ko ang mga imayan mula rulong ng paa. Subalit, nung ako'y umalis, umibilang lang gamit ang darili ang mga umiyak pa sa akin. Naniniwala ko talaga. Naniniwala ako? Naniniwala ko ang pagwalang bahala ang mga Indio. Gaya sabi sa Ebanghelyo. Kung inyong ibig sabihin. Ang ibig sabihin ko ay, kapag ang isang pura ay nagpahukay ng isang erehe, ay wala na makakapigil dito kahit pa ang hari. Bawiin ninyo ang inyong sinap, kundi ito'y makakarating sa lahat. Sige, Teniente, magsumbong ka! Di ba't ang dahilan ng inyong pagkalipat ay ang pagpapahukay na isang makatarong Ginoo na siyang pinagpipindakang erehe? Sinasabi rin na pakamatay siya. Pero hindi niya magagawa ito dahil meron siyang isang minamahal na anak. Makadiyos siya at alam niya ang kanyang tungkulin sa lipunan. Ikaw po ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po, Ginoo. Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbalik mula sa Europa. Lumigaya ka sana at di matulad sa iyong ama. Nakapalagayan ko siya at kaya't alam ko isa siyang marangal at matapat na tao na dapat igalang. Ginoo, ang parangal at pinatutukan niya sa aking ama ay nakakababaw ng alinlangan sa tunay na nangyari sa kanya. Sapagkat hindi ko pa rin alam ang tunay ng pagkamatay niya. Sige, Padre. Kayo na po sa silang to. Para sa'yo, Padre Sibila. Hindi. Kayo na ang dating kakilala sa pamamahay na to. Pero kayo ang kuro dito. Yamang kautosan niyo ay aking susundin. Hindi ko pinag-uutos yun. Ginoong Teniente, tayo ay nasa lipunan at wala sa simbahan. Ang upong ito ay para sa inyo. Maraming salamat, Padre Sibila. Ngunit ipagpaumanhin mo ang aking pagtanggi sa iyong alam. Gino, sa 7 taon pagtira niyo sa ibang bansa, anong pinakamahalagang bagay na nakita ninyo? Noong natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o pagkaalipin nito ang nagdidikta ng kasaganahan o kahirapan nito. Nilustay mo yung kayamanan para lamang sa mga yan? May ibang bansa ka pa, ngunit yan lamang ang iyong nakuha. Ipagpamahingan lang ang galing ng ating butungkuran. Sapagkat di na talaga ang pakikitungo niya sa akin, nung ako'y mas pa lamang. Masaya ko pang naaalala ang mga pagkakataon naging panauhin ka ng aking nasirang ama sa napakaraming hapunan. Bakit? Sinasabi mo ba na mas iba ako sa pagkain? Ipagpamahin po ninyo mga Ginoo sa kapatid, sapagkat may mas importante pa ang pakikilas sa sumin. Para sa karangal ng Espanya at Pilipinas. Nakikita na ninyo? Ayan ang masamang pagbunga ng pag-aaral ng India sa Europa. Kayabangan. Kailangan na yung pagbawal dito. Magkatulad pa rin ng Manila nung ako'y nagtungo sa Europa. Kinalulungkot ko na hindi pa rin nag-iba ang mga tauhan rito. Hindi man lang nila pinalitan ng kanilang trabaho. Mag-iingat ka, Ginoo. Ayoko matulad kayo sa iyong ama. Maaari ko po malaman kung ano nangyari sa aking ama. Inaakala ko ay alam na ninyo. Namatay siya sa isang bilangguan. At alam ito ng lahat. Namatay? Bilangguan? Totoo ba ang sinasabi? Kailan niyo ba ang aking ama? Kung hindi ako nagkakamali, siya si Don Rafael Ibarra. At akala ko ay alam na ninyo. Naniniwala kong hindi kayo nagbibiro. Maaari niyo bang isalaysay sa akin anong sinapit ng aking ama? Ang iyong ama ang pinakamayaman sa bayan. Minamahal siya na nakararami at iginagalang din. Ngunit, hindi na iwasan ang pagkakaroon na may galit sa kanya. Pinaratangan siyang hindi nangungumpisal kay Padre Dang. Araw, habay siya na sa isang kalye. Nakarinig siya ng isang patang inuusig ang isang artilyerong ama. Pinupol ng artilyero ang isang pata sa ulo gamit ang kanyang baston. Nang maaksidente ang artilyero, tinulungan ni Rafael para ang kolektor at siya ang pinagpintangan sa lahat ng mga nangyari. Tandaan. Wala siguro sa sariling bait ang taong ito.
Ma? Bagay, pumasok kami. Nandiyan ka sa loob. Halika na. Nagpagkatingihintay ka. Palagi ba ako sa iyong isipan? Marami ba akong lungsod mong narating kung saan marami kang babae mo kilala? Maaari ba kitang marinig? Paano ka tatalikuran ang isang sumpa? Nagtatataon kumano kasi ko ang kamay at ginawa ko sa bangkay ng aking na napapaligayan. Sa bawat sandali ikaw naman ang aking isipan. Ikaw ang aliw sa bawat kalungkutan na tapumasan. Nakikita ko ang kinabukasan natin dalawa. At siya ang umuwi sa may pagbahay ng mundo. Nakikiramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Kasabay ang mga ibon na nakatingin sa atin. Paano kita maririnig? Naririnig ko ang tinig sa mga nag-aawit ang larong edinibiin. Sa bawat kagubatan ng alimanan, tanong naman ang aking isipan kung di ikaw mariaklan. Ikaw ang ilaw sa rin na iwan ko sa kalulan. Ang aliwalas ng langit na itaga ang nagpapabalita sa akin na iyong mga mata na itinigil. Hindi man ako nakapaglakbay kagaya mo, walang narating maliban sa Maynila at Antipolo. Ngunit nang magpaalam mo ko sa iyo na may papasok ng proyekto, hindi ko maaari sa akin isipan ng mga salita ng pagkakataon. Kahit na inyuto sa akin ang kondisyon na limutin ka. Wala sandaling hindi manilisan ng aking isipan, gusto mo. Naalala ko palagi ang mga sandal kung saan tayo sabay na lumaki. Sa kagubatan tayo nakapalagi. Minamahal ang mga bawat sandali na tayo masaya. Ayan ang tawag ko sa mo. Yan ang binigyan mo sa akin dati. Yan ba ang hiyang ko kasi sa'yo? Oo, wala nang iba. Ito ang katanging-tanging liyang na ipinadala mo. Todo si Santos na bukas. Oo nga, Crisostomo. Sige na, hindi na kita titigilan pa. Ipagpipitas na lang kita ng bulaklak para sa iyong mga magulang. Magkikita rin naman tayo sa mga darating na araw. Paalam mo na aking bibili. Ba't nabayan ka nawa ng buong may kapal? Tignan mo nga naman ang nagagawa ng pag-ibig sa ko. Tama ka nga, Tiago. Si John Nartang tamis talaga ng pag-ibig. Eh, paano mo nasabi? Di ka pa umibig, di ba? Ay naku, Tiago. Ako ay tigit-tigilan mo. Hindi ako nangig sa mga dati kong pag-ibig. Tunay nga masasabi na kakaiba ang hirap. Hindi may tatanggi na mabilis ang pagbutan ito. Siya may katulad ng hirap ang Pilipinas. Asan kayo pupunta? Magandang umaga po, Reverensya. Kami po ay pupunta sa Beaterio upang kuhain ng aking mga gamit. Bueno, ako'y pumunta lang sa iyong una. Maraming pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Padre. Pumunta si Padre Damaso kay Kapitan Tiago at sila ay nag-usap. Hindi mawari ang kanilang pinag-uusapan, ngunit maaaring ito ay tumutungkol sa pag-iisang dibdib ni na Maria Clara at Crisostomo. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung naging madala sa paghingi ng payo ng anak mo sa kanya, Ninong. Sabi ko na lahat. Alam mo na ang gusto ko. Paniwalaan mo na ang ninong ni Maria Clara. Naiintindihan ko kayo, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Tumuli ka! Pagalingin na nga kayo ng Diyos. Ipinawa sa akin na magpaparanan lang ako. Pero mas pipiliin ko na hintay ng aking kamatayan. Hirap na ako. Ngunit marami na rin akong pinahirapan. Tama lang na pagbayaran ang aking mga utang. Kaya nga, ano ang balita? Tungkol sa bilin niyo po, kaya po kayo naparito. Hindi po tunay ang bali-balita tungkol kay Ibarra. Siya isang mabuting tao at buwinoo. Iyon ba ang paniniwala mo? Nagsimula po kagabi ang alitan. Bakit? Ano nangyari? Sa pagtitipon po kahapon, ay pinakilala ni Kapitan Tiago sa amin si Crisostomo. At agad na naman naging masungi sa Padre Damaso dito. Masumala ang kanilang awayan nung kami nasa hapagkainan.
at umalis ang binata sa pagtitipon kahit maaga pa. Ngunit ikakasal nga po pala si Ibarra sa dalagang anak ni Kapitan Tiago. Nag-aaral sa Beater ng ating korporasyon ang anak ni Kapitan Tiago at mayaman naman po si Ginong Ibarra. Hindi ko gustuhin ni Ibarra na magkaroon ng kagalit dahil makakasira ito sa kanyang kayamanan at kinabukasan. Pareho tayo ng paniniwala. Dahil kay Maria Clara at Kapitan Tiago, magiging buong kapanalig natin si Ibarra. Kung hindi man, mas mabuting maging kaaway natin siya. San Diego. Ang bayan na may malawak na bukirin, sagana sa mga produktong ipinagbibili. Isang lugar sa Baybay-Lawa na siyang kinaiibigan ng marami. Tila ahas ang ilog sa gitna ng mga luntiang bukid. Si Kapitan Tiago raw po ang nagpagawa ng nitso. Tinaniman ko na rin para mabulaklak ang halaman. At nilagyan ng krus ang libing. Nasa likod po ito ng malaking krus. Saan ang libing? Akala ko ba'y alam mo kung saan ang pinanggagalingan ng puntod ng aking ama? On pa rin po, Ginoo. Alam ko naman po talaga. Ngunit, hindi ko po mawari. Bakit di natin tumanap ngayon? Walang kalaro ko, Ginoo. May tuturo po ba sa matatagpuan ng libing ng Negros? Pinakuha niya po sa amin yun. Sinunod rin po ang krus. Ano? Sino nagpaukan? Ang malaking kura po, Ginoo. Tapos sabi po sa amin, libing po siya sa military na mine checks. At nakuha mo yung gawin sa aking ama? Huwag po kayo magalit sa akin, Ginoo. Palagi, kuya. Sana'y sabay na lang tayo para sabay rin tayong alagahin namin. Aba, wag. Sabay na lang tayo mamamatay kung gayon. Bayaran mo na lang kayo sinabi nilang ninakakulo. Para hindi na nila tayo parasahan pa. Wala tayo pa pang kahit kinano. Kita pa, malaking pera, sinabi nilang ninakaw mo. Sana'y nagnakaw na lang talaga. Mali ang iyong paghila ng kampana. Dahil dyan magbabayad ka ng kalahati at mamayang alas 6 ka pang uwi. Ikaw naman, Crispin, hindi ka makakalis hanggang ilitaw mo ang iyong ninakaw. Halika dito. Kuya Basilio! Inay! Tulungan niyo ako! Patiyak na papatayin nila ako dito! Crispin! Samantalang sa bahay ni na Crispin at Basilio ay matatagpuan ang kanilang ina na si Sisa na halos pinagsasabihan ng kaniyang asawa. Aba! Edi pagtira mo ako ng piso, kailangan ko ng pera pang sugal, Sisa. Inay! Basilio, anak? Ikaw ba yan? Nasaan kayo mga anak ko? Sus Mariosep, Basilio! Ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka sa noo? At nasaan si Crispin? Huwag po kayo mag-alala, Inay. Gagaling rin po ito. Ngunit si Crispin po, naiwan po sa kumbento. Naiwan sa kumbento? Buhay pa ba si Crispin? Mabuti naman, anak. Ngunit anong nangyari? Nang sinabi ng sakristan mayor na mamayang alas 10 pa makakalis, dumastos ako pababa ng lubid ng kampana at tumakas. Nahuli ako ng Guardia Civil na daplisan ako at binarin nila ako. Nay, sabihin niyo lang po sa kanila na nahulog ako at di binaril ng Guardia Civil. Naku po, ang anak ko! Sa pagdila na lamang ay maaari ka nang nawala sa akin. Nay, wag niyo po sasabihin sa iba na nabaril ako ng Guardia Civil. Pangako niyo po, Nay. Sige, anak. Ngunit wag mo muna problemahin iyan. Maghintay kayo dito at gagamutin ko ang iyong sugat. Aray! Kuya! Kuya! Tulungan mo ako! Crispin! Crispin! Anong nangyari, anak? Andito na ang nanay. Kumalma ka na. Tahan na. Ay, ayoko na po magsakristan, Nay. Saktan lang kami doon. Ayoko na pong bumalik doon. Sunduin niyo po bukas si Crispin sa kumbento at kunin niyo na lamang ang aking huling sweldo doon, Nay. Ayoko na po. Mamamasukan akong bilang pastol sa lupain ni Ginoong Crisostomo Ibarra. Mabait po siya. At baka pag-aralin niya din na po si Crispin. Sisipagan ko din po para mas makaahon na po tayo sa
kahirapan. Nay, ayoko na po maging sakristan. Ang sakit na po, Nay. Gusto, anak ko. Magandang umaga po. Nasaan po si Crispin? Abay, pinagtatagpay niyo pa ang anak niyo magnanakaw ah. Hindi po magnanakaw si Crispin. Mahirap po kami kahit hindi niyo po kayang gawin yun. Si Basilio ay nasa bahay. Yung si Crispin ay naiwan dito. Tama ka. At tumakas din si Crispin matapos niya magnakaw. Mabuti pa kayo may bahay ngunit ang mga anak ay nagbala sa tatay. Pag ginadali niyo ang maliit at baka mas maging masama pa sa iyong asawa. Wala si Crispin dito. Huwag niyo siyang hanapin dito. Oh! Crispin! Crispin, nasak ka na! Dito po. Dito'y tinapon namin yung ama. Kami ni Tiniente Guevara ay dito dinala ng tagapaglibing. Maraming salamat po, Ginoo, sa pagdala sa akin dito. Huwag po kayo magpasalamat sa akin, Ginoo. Malaki yung utang na loob ko sa inyong ama. At ang nagawa ko lamang para sa kanya ay makipaglibing. Ang inyong ama ay mayroong napakabuting loob. Nagawa niyang tulungan pati na rin ang mga bata. Mahihirap ngunit masisipag. At sinasabi mo na tinulungan ng aking ama ang mga bata na mahihirap. At ngayon? At ngayon, ginagawa nila ang lahat upang sila ay makapag-aral. Ano ang ibig niyo sabihin, Ginoo? Nahihiya sila pumasok sa eskwela dahil sira-sira ang kanilang damit, gawa ng kahirapan. Ilan po ba ang mag-aaral ninyo rito? Mahigit 200 na nakalista, ngunit 25 lamang ang nasa klase. Bakit nagkagayon? Ay hindi makakaya ng iisang guro lamang ng labanan. Sa mga impluensya, ngayon, kailangan namin ng eskwelahan dahil nakapwesto lang kami sa silong ng kumbento. Kami ay nakakaistorbo sa kura at minsan ay pinapahiya kami sa harap ng aking mga tinuturuan. Simula noon, tunay na kinusuklam ako ng pagtuturo. Ngunit hindi ko kaya bigawin ng aking ina. Kailangan ko siya mapaniwala na tunay na hindi na sayang ang 3 taon niyang pag-aaral sa akin. At kailangan ko siya mapaniwala na tunay na masaya ang aking mga ginagawa. Huwag na po kayo mag-alala natin. Inanyahan akong dumaloy dito sa meeting ng tribunal na Tenienteng Mayor. Baka makita natin doon ang solusyon sa mga problema. Titignan ko kung ano magagawa ko upang makatulong at may pagpatuloy ang sinimulan ng aking ama. Sa isang bulwagan sa tribunal na mayroong isang malaking mesa kung saan nakaupo ang 2 partido. Nandoon ang mga miyembro ng Partidong Konservador at ng Partidong Liberal. Nakakapagduda ang kilos ng kapitan. Abay malapit na ang kapistahan ngunit hindi pa rin yung nagawang kukatin ang tungkol dito. Pero ay nasa kumbento ngayon at kausap ng kura. Hindi raw makakapunta sapagkat ay may sakit. Di bale, nagdala naman tayo. Huwag lang sana sila pumanig sa mga gusto ng mga matatanda. Sa palagay ko hindi sila sasang-ayon dahil ako ang kaharap ng kanilang plano. Di namin mo nawa ng nais mo yung parating din. Nakasilubong ko ang matanda kanina at siya ay may sinabi sa akin. Ano po yon? Lumapit kayo. Sinabi niya sa akin na hindi nakikinig ang mga matanda sa kabataan. Kaya ang gagawin natin ay ang sasabihin kong plan ay ang planong hindi natin nais gawin. Kayo naman, kayo ay sasang-ayon sa mga matanda kapag sila ay tututot sa akin. Pagkatapos, uukatin natin ang matanda para sila ay makinig sa kanya. Mga amigo, pinapulong ko kayo dito dahil pista na San Diego sa 12 ng Banluk. Humihingi ako ng pahintulot mula sa inyo lahat upang makapagsalita. Hindi nakakahulugan na ako ang pinakamahalang na nagsasalita ngayon sa pulong na ito dahil ako una na magsasalita. Nais ko lamang sabihin ito pa lamang dahil hindi na dapat ito ay pagliban pa. Maaari na rin magsalita ang may mga nais sabihin. Inumumungkahi ko ang budget para sa pista. Tutol kami yan. Pinig kayo mga ginoo.
Tiyak ako magugustuhan ng marami ang aming proyekto. 3,500 piso ang budget sa pista. Makakapagpista tayo nang hindi pa nakikita dito at sa mga iba pang lalawigan. Ang bayan ay may budget na 5,000 piso. Kakamputan niyan. Mga Ginoo, makinig kayo at makumbinsi ko kayo. Magtatayo tayo ng entablado na may halagang 150 piso at saka arkilahin natin ang mga komedya sa Tondo na may halagang 1,400 kada gabi. Hindi maaari. Puro kalokohan ang alam niyo mga kabataan. Huwag botohin niyan. Tama ka dyan. Mga kasama ko, iminumungkahi ko na magpalabas ng hindi napapanood sa araw-araw. Sikapin din natin na huwag lumabas ng bayan ng ating pera. Huwag aksayahin ng ating pera. Sang-ayon kami. Sang-ayon din kami. Hinihingi ko ang katahimikan yung lahat. Sang-ayon din ako, pero iba ang gusto ng kura. Ang kura ba o tayo ang gagasta para sa pista? Ano ba ang nais ng kura? Gusto ng kura ay 6 na prosesyon, 3 sermon, at 3 misa mayor. Kung may matitirang pera, ay gagamitin ito para sa komedya sa Tondo at musika para sa internasyon na kanya rin gusto. Ayaw naman yun. Iyon ang nais ng kura. At nangako ko na matutuloy ito. Bakit ba ho kayo nagpatawag ng pulo? Upang malaman niyo ang aming napag-usapan. Dapat natin sundin ang gusto ng kura dahil maaari tayo pabilanggo kung hindi natin ito susundin. May saming bawiin ang aming abuloy at balatong simbahan. Nabigay na ang lahat ng abnibay. Magtakripisyo naman kayo para sa isang mabuti. Nagsakripisyo kayo para sa masama at nasira ang lahat. Nay, ikaw po ba yan, Nay? Kapuli ng bata! Hindi ko nahabol ng bata. Mas bumili siya nung binaril ko siya sa paa. Tanga! Wala kang kwenta! Nasaan ka na, anak ko? Ikaw, babae, lumapit ka dito. O ba ang ilang na magnanakaw? Nanakaw? Labas mo na ang salapi. Salapi? Huli sana namin ang mga anak mo magnanakaw. Huwag nakatawas na nakakatanda. Saan mo naman tinatago yung nakakabata? Ginoo, hindi po magagawang magnakaw ng aking mga anak. Kahit sila pa'y magutom. Ni isang pera ay walang maibigay sa akin si Basilio. Kahit hulugugin niyo pa ang aming tahanan, wala kayong makikita. Kung sakali kayo may makita, gawin ninyo ang inyong gusto. Hindi magnanakaw lahat ng mga mahihirap. Tama lang nga arte, sumama ka saan ko, di ka kapos kita. Nasama ako sa iyo. Ngunit sana pagbigyan mo akong mauna sa iyo. Pagbibigyan kita ngayon, umuna sa akin sa bahay kasi baka tumakas ka. Sa ngayon, pagbibigyan kita. Saan siya napuli? Inilabas niyo ba ang kwanta? Asan ang mga sisi o tinayin lamang inyong mga bitbit? Nasaan ang sarhento? Hindi mo ba alam? Hindi ko kaya. Walang magawa si Sisa kundi ang umiyak. At tila sa tagal na ng oras na nakalipas ay paunti-unti na itong nababaliw. Nakarating sa Alpares ang balita kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa. Dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Palayain mo nasa. Baka nalaman ito ng mga kagaguhan ng mga prime. Sige na, babae. Maaari ka nang bumili sa iyo tao. Tasyo! Nandiyan ba ang aking mga anak? Nasaan na sila? Crispin! Basilio! Puno! Nakita mo ba ang aking mga anak? Hindi!
Crispin! Basilio! Ikaw! Langit! Kinuha mo ba ang aking mga anak? Ibalik mo sila! Crispin! Basilio! Crispin! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Bago pa sumikat ang araw, matutupad lahat ng pangarap mo. Ihahanda ko na mamayang gabi ang mga kailangan. Susulatan ko na rin ang aking mga kaibigan upang magsitalo. Gumawa ka na rin ng paraan upang hindi dumating ang bura. Dahil suspetso ko'y binabantayan niya ako. Hindi ko nagugustuhan ng kanyang mga tingin. Para siyang maluloko. Kinikilabutan ako. Huwag mo siyang imbitahin. Kauman yun, mahal ko. Pero, di ko maaaring gawin. Kailangan natin mag-ibita ng Cora sapagkat nakaugalian na natin na gawin yun. Pero, sisiguraduhin ko na hindi ka malalapit sa kanila. Sisiguraduhin ko na ligtas ka. Maaari ba yun? Malamig ang hangin. Hindi ba kayo takot magkasipon? Hindi po. Dahil kasi ang gabi namin ngayon. At masarap ang simoy ng hangin. Mauna na po ako at may kailangan pa akong gawin. Padre, mauna na po ako. Bago ko pa makalimutan, nais po sana namin kayo imbitahin sa aming kasiyahan sa bukid bukas. Saan yan? Nais po ng kababaihan sa may batisan ng gubay. Doon sa malapit sa punong balete. Wala naman akong sama ng loob, kaya tatanggapin ko ito. Aansahan namin ang pagdating niyo bukas. Sige na po, mauna na po ako. Dalagan ng mga babae? Ang iingay nyo? Sus Mariosep, hindi ganyan ang mga dalagang Pilipino noong kapanahunan namin. Tira man ibig mamalina. Hindi kaya uulan? Oo nga, no? Ihanda na ang paasin sa sabaw. Kailangan maihuhulog na ang mga nahulog isda sa kumukulong sabaw. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pinag-iisang dibdib? Pumanhin, pero ayaw ko. Sige na, Victoria. Victoria, sige na. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawi? Malulungkot ang aking mga awit. Ayos lang yan. Sige na, pumayag ka na. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik ng araw. Ang hangin may samyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliw ang lahat. Puro malakohan ang alam niyo mga kabataan. Huwag mo tawin yan. Hindi sana mga yata ito. Kung naging madalas sa pag-uwi ng pahay ng anak mo, sa kanya nito. Tulungan niyo ako! Pag-ibig ay banal. Nakapagtataka, bago pa mag-undas, sulipiran daw ito. Buhaya! May buhaya sa baklad na ito? Hoy! Saglit na lumitaw ang ulo ng bangkero na hatak ang dulo ng lubid. Nagpapalakpakan ng lahat. Naiahon ng bangkero ang buwaya sa baklad, pero habang tinatalian na ang bunganga, lumaban ito kaya nahulog sa tubig ang buwaya kasama ang bangkero. Crisostomo!
Nasaan ka? Magpakita ka! Huwag mo akong iwan! Nagsigawan ang lahat. Pumula ang tubig. Tumalon na rin ang ilang mga lalaki para tulungan ang dalawa, pero bago pa man sila makalapit sa dalawa, napatay na rin sa wakas ang buhaya. Utang ko ang buhay ko sa inyo, senyor. Hindi dapat kayo naging mapusok. Hindi niyo dapat biruin lamang ang kamatayan. Crisostomo! Paano pag napahamak ka? Kung napahamak man ako at sinundan, nasa akin pa rin ang piling ng aking ama. Siya nga pala. Ano pangalan mo, senyor? Elias, senyor. Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Piloso Potasio tungkol sa paaralang nais niyang ipagawa. Ipinayo ni Piloso Potasio na siya ay humingi ng payo at tulong sa kura at sa mga kapitan sapagkat sila lamang ang mga tinuturing na matatalino ng taong bayan. Matutulungan kaya nila ako at paniniwalaan na magpapatayo ako ng paaralan. Ito ang magiging tulay upang lumaya ang kamangmangan ng bayan na ito at matuklasan din nila ang pangangambam ng kumbento. Matutuloy ang plano ninyo kung makikipagtulungan kayo sa mga taong sinasabi. Totoo ang makapangyarihan ng kura. Subalit, hindi pa rin ako makapaniwala sa pang-aabusin nila ng lakas at kapangyarihan. Ang mga taong bayan ay maniniwala sa katwiran at ang mga pamahalaan na mabuting hangad. Pipi ang bayan, kaya hindi dumaraing. Ngunit hindi magtatagal, ay darating din ang panahon iyon. Malalaman ninyo ang kanilang pagtitiis. Nauunawaan ko ang ibig mong sabihin. Sapagkat kailangan niyo rin malaman ang mga utos sa taas ay hindi na ipapatupad pag galing sa baba. Hindi ko ba maaaring mahalin ang Espanya at aking bayan? Bakit kailangan ko pang lumukod kung hindi naman kailangan? Hay iho, huwag niyo munang gawin ng plano ninyo hanggat hindi niyo lubusang natatanggap ang kasawian ng inyong ama. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Nakapag-ipon sila ng puhunan sa paggawa ng paaralan. Isang araw, bago gawin ang nasabing proyekto, ay idinaos ang paglalagay ng palitada at pundasyon ng paaralan. Kinausap ni Nol Juan ang taong madilaw na siyang humihila sa panghugos. Pagkatapos mailagay ang mga mahahalagang bagay sa silindaryong kaha, ay binigyan ng alkalde si Ibarras ng isa sa mga ito. Naglagay ang mga taong nariyon ng mga kaha sa uka. Iuutos na sana na ibaba ang panghugos nang maalala ng kura na hindi pa naglalagay ng palitada si Ibarra. Napilitan si Ibarra na bumaba. Kinakabahan si Ibarra sa pagbaba habang ang taong madilaw ay tila nababagabag at pinagpapawisan ng malamig. Nagbabantay si Elias sa malayo at bahagyang kinindatan si Ibarra. Hanggang sa nagulat na lamang ang lahat dahil sa isang malakas na ugong. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Nagsigawan ang lahat dahil nalansag ang panghugos ng hindi inaasahan. Mabuti at nailigtas ni Elias si Ibarra na bigla na ring nawala. Nang sumunod na gabi, Senyor, nag-usap po ko sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi pa rin pakilala, pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, sukan. Elias, tuloy ka. Hindi ko nakalandaran ba rito? Tara't mag-usap tayo. Patawad, senyora. Pero, kailangan niyo nang mag-ingat. Lalo't na't marami kayong nakakaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami pa silang mga nagtatago sa kanilang mga nakangiti at mabait na katauhan. Lalo na kanina ang nakadilaw sa kanila. Hindi ko lamang sigurado sa iba. Pero Ibarra, kailangan mong mag-ingat. Lalo na't alam kong naghahanda silang sakupin ka. Ikinalulungkot ko ang pagkamatay ng taong iyan kanina. Kung mabuhay man siya, papakinabangan natin siya upang matunton ng iba ko pang kaaway. Patawad ang Ibarra, ngunit nagkakamali ka yata. Sa galit niya, kung buhay lamang siya, siya ay nagtatago sa baluktot nating pamahalaan.
Pero mag-iingat ka, lalo na alam kong naghahanda sila para sakupin ka. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, sapagkat iniligtas mo ang aking buhay kanina. Magkikita pa ba tayo? Oo naman, senyora. Kahit kailan niyo ako kailanganin at gustuhin, malaki ang utang ko sa inyo at hindi ko mababayaran sila. Paalam, Elias. Ilang araw na ang lumipas, pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming taga-Alta de Ciudad. Isinalaysay ng alkalde kay Padre Damaso ang mga mahuhusay na tao na tumulong sa pagtatayo ng paaralan ni Crisostomo. Ba't di pa kailangan ng isang arkitekto? Kung nagpapakita lang yan ng kamangmangan, ako ay gumuhi at timbahan na yun eh. Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damos. Patuloy na nagsabi ng mga masasakit na salita si Damaso hanggang sa... Magabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaporsahan na ang anak na isang ulupong. Namatay sa bilangguan at walang mahigaang. Walang maaaring magsabi niya sa aking ama. Ito ang paring iniiwasan ko. Ito ang paring walang galang, walang utang na loob. Huwag siya, huwag mo hayaan ang sarili mo magsasana sa Diyos. Magkita na natin ang dugo, ang dusa, o dumadali sa kanyang ugat. Crisostomo, itigil mo yan. Maawa ka sa kanya. Pamahalan, kung pahintulutan ninyo ay nais kayo makonong Don Crisostomo Ibarra. John Ibarra? Ang sinasabing nakalitan ni Padre Damaso? Opo, ang napatawan at ang excomunion. Papasukin mo siya. Gusto ko siya makausap. Saan parangalan na makilala ka, Tenor Ibarra? Binuhat niya naman ako sa inyong kabaitan, pamahalan. Sapagkat ang sarili kong bansa ay di ako may turing na mabuting tao. Tapos sa pagkakaalitan niya ni Padre Damaso, may sigurado sa iyo na hindi ka magkakaroon na nakakari. Hanggat ako na namungan sa bansa ito. Nakausapin ko na rin ang Archipista na sumulat sa Santa Pasta upang naigsa ng iyong exponent. Bueno, pupuntahan ba ako mahalagang bagay? Tama na nakausap kita doon ba? Sige po, pamahalan. Maraming salamat. Aalis natin. Maria, buti naman niya tanggap mo ang aking imbitasyon. Maaari mo na kaming iwanan sapagkat hindi dapat naririnig ng ibang tao ang aming pag-usap. Ngayon, Maria. Bueno, Padre. Ano ang dapat natin pag-usapan? Hindi na ako magtatagal. Batid ko ay may tinatago kang liham mula kay Crisostomo. Nais ko itong makuha sa iyo. Ang sulat na yun ay naglalamang lamang ng pag-ibig niya para sa kanyang nobya, Padre. Wala ko kayong mahahanap na makakasira kay Crisostomo. Kaya sa tingin ko po, wala tayong dapat pag-usapan pa. Adios, Padre. Sandali lamang, Maria. Paano kung sabihin ko sa iyo na may hawak akong liham ng iyong ina para kay Padre Damaso? Liham na tiyak na ikakahiya ng iyong minamahal na ninong na si Padre Damaso at ng iyong ama. Ano pong kahihiyan, Padre? Ano po ang laman ng liham na yan? Isinasabi sa liham na ito na hindi mo tunay na ama si Kapitan Tiago. At ang iyong tunay na ama ay walang iba kundi si Padre Damaso. Madre mia! Hindi dapat kayo gumagawa ng ganyang kasinungalingan, Reverensya. Lalo na laban ito sa aking ninong na banal at alagad ng Diyos kagaya mo. Imposible yan, Padre. Ang liham na ito ang magpapatunay sa lahat, Maria. At ang kapalit naman niya na yung mga liham ni Crisostomo para matigil ang aming pag-iisang dibdib. Itigil mo na ito, Padre.
Hindi ni Rhea si Crisostomo. Husto na, Padre. Husto na. Oh, Maria. Ba't ka nandito? Bibisita sana ako sa inyo. Oh, Maria, ba't ito matangis? Totoo ba? Na ikaw ang aking tunay na ama? Sino mo nalaman yan? Kay Crisostomo ba? Huwag mong idamay si Crisostomo dito, sapagkat wala siyang kinalaman dito. Kanino mo nalaman ang impormasyon na yan? Sino ang nininira sa akin? Huwag niyo nang alamin pa. Tapatin niyo na lang ho ako. Kayo ba ang tunay kong ama? Ilang taon niyo nang nililihim sa akin na kasuklam-suklam na katotohanan ito. Huwag na kayo magtangka magsinungaling pa sa akin, Reverensya. Nasa bahay tayo ng Diyos. Batid niya ang katotohanan. Hindi. Yung dapat malaman ni Tiago. May sira at pinaghirapan namin para sa'yo. Naintindihan mo ba, anak? Naintindihan mo ba? Totoo nga, na ikaw ang aking tunay na ama. Maria Clara. Huwag mo akong hawakan. Hindi pa rin ako makapaniwala na buong pagkatao ko ay isang malaking kasalanan. Pinalaki niyo akong may takot sa Diyos. Pero ikaw, na tunay kong ama, isa palang makasalanang praile. Ayaw na kita makita pa, Padre. Pasok naman nawa tayo lahat ng Panginoon. Maria Clara. Basilio! Asan na kayo, mga anak ko? Umuwi na kayo, anak! Mga anak ko! Crispin! Crispin! Anong ginawa na sa inyo, anak ko? Crispin! Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares at Doña Victorina ay nag-uusap tungkol sa magiging kasalan ni Maria Clara at Linares, sapagkat hindi maaaring pakasalan ni Maria Clara ang ekskomunikadong si Crisostomo. Kung gano'n ay, anong gusto mo mangyari doon? Ang pinsan kasi Linares ay ahapon ng atras. Kung hindi siya pumayag, ay huwag ko siyang sasasin. Bakit hindi na makikita? Hindi siya nasabihin sa ating pagkakasalan. Hindi si Bara ang kanyang pagkakasalan. Hindi si Linares. Samantalang may panibagong gulong dadating kay Ibarra na magpapatawag sa kanya ng filibustero. May babaeng nangumpisal kay Padre Salvi na nagsasabi na may magaganap na pag-aalsa. Isinabi ito ni Padre Salvi sa alpares. Samantalang mabilisang pumunta si Elias sa bahay ni Crisostomo. Elias? Ginoo, kailangan na nating umalis ngayon din. Mayroong pag-aasa ngayong nagaganap mo. At ikaw ang unang salarin. Paano si Maria Clara? Hindi. Mabuti na naman matay ako. Diyan nakatago ang mga sinulat ng aking ama. Ibukod niyo ang sinulat ng aking ama upang hindi ako mapahamak. Kilala niyo po ba si Don Pedro E. Ibarra-Media? Yan ang lolo ko sa tuhod. Siya ang may kasalanan kung bakit nawala ang aking mga angkal. Kayo ang tinuro sa akin ng Diyos para maghiganti. Tingnan niyo ako. Punong-puno na ako sa pagtitimpi. Habang kayo ay nabubuhay, nagmamahal, nabubuhay, kilala. Sa ngalan ng hari ng Espanya, buksan mo ang pinto. Inuuli ka namin sa ngalan ng hari. Bakit? Sa kwarta na kayo magtanong. Kung nangangako kayo hindi kayo tatakas, hindi namin kayo gagapos. Ito'y kaluwagan yung binibigay sa inyo ng Alperes. Naisipan ni Elias na bumalik sa bahay ni Ibarra. Nalaman niya sa mga otasan ang nangyari sa kanilang amo. Nagkunwari siyang umalis, ngunit ang totoo ay umikot lamang at dumaan sa bakod. Umakyat si Elias sa bintana at pumasok ng silid ni Ibarra. Kinuha niya ang baril at mahalagang bagay at isinilid sa sako at ihinulog sa bintana. Kinuha din nito ang larawan ni Maria Clara. Kumuha siya ng papel at binuhusan ng gaas mula sa ilawan at sinilaban.
Tumalon si Elias mula sa bintana. Malaki talaga ang nagagawa kapag may kapamilya ka na nanunungkulan sa pamahalaan, hindi ba? Oo. Dahil dyan ay marami nakakapaglabas-pasok sa palasyo ng general. Unang-una pa lang ay naniniwala ako na si Ibarra ay isang pelibustero. Ano pala ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Crisostamo Ibarra? Hindi ko paano mga aking pinsan sino Norris kung siya yung bigyan. Hindi. Huwag mo na ipaglihim, pinsan. Ikaw ang tagapagpayo ng kapitan. At, Clarita, Iha, mabuti at nakita kita. Ikaw talaga ang dinalaw namin dito. Oo, manhinga to. Pagalit mo na ako sa akin. O, Tiago! Dapat matuloy ang kasal nila Maria Clara at ng aking pinsan. Bakit po pala kayo dito napalipat sa Maynila? Ako'y wala nang gagawin dito, kaya minarapat ko man lagi sa Maynila. Ako man ay aalis na rin sa bayang ito upang mamuno sa isang pangkat na mag-iyaot pa rito sa iba't ibang lalawigan upang puksain ang rebelyon at pag-aalsa. Ano nga po pala ang mangyayari sa pilibustero? Kung si Crisostamo Ibarra yung tinutukoy, sa paniniwala ko'y dapat rin siyang bitayin. Gaya ng mga salarin noong himagsikan sa taong 1882. At sa kay Chabat siyang ipatapi. Masyado siyang nananalig sa kanyang iniharap na kasulatan. Kung ang mga taga-usig ay hindi nagbigay ng ibang kasulatan at ebidensyang iniharap niya, naniniwala ako na baka mawalang galang si Ginoong Crisostamo. Ano ang nais mong iparating? Sabi ng mananampo na ayon sa mga salaysay ng mga tulisan na kailanman hindi nakipag-unawa si Ginoong si Crisostamo sa kanila. Manapay may kaaway siyang pinangangalan, Lucas. Isang sulat lang ang naging batayan ng mga taga-usig laban kay Crisostamo Ibarra. Ano nakarating ang sulat sa mga taga-usig? Namang inatakot ang babae at kusang isinuko ang mga papel sa taga-usig. Marahil naman ay nalaman ng pamahalaan ang tungkol sa sulat at pinuntahan ang napagkamalang binigyan. Mabuti ang ginawa niyang pagbibigay ng sulat. Nakatitiyak kayo ng magandang kapalan. Walang galang na ito. Crisostamo. Ako nga. Umuha ako sa bangkay ng akin na napapaligilayan kita. Nagpunta ako dito para tuparin ang sumpang yun. Bagamat ikaw, hindi mo man lang matupad ang sumpaan. Patawarin nawa ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa kalagitnaan ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring ikasal sa iyo sapagkat mabubunyag ang lihim na iyon. Matutuklasan nila ang kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Kailangan mo, Ryan. Totoo ang lahat ng aking sinasabi. May iniwan na liham sa akin ng aking ina. Ibinigay ito sa akin ng taong nakababatid ng aking lihim. Ang sulat na ito ay kapalit ng sulat mo. Totoo ang pinagtaksilan kita. Pero alang-alang sa alaala ng aking ina, ay napilitan akong ipagpalit ang sulat mo nang hindi ko nalalaman kung saan nila iyon gagamitin. Wala akong ibang maaaring gawin kundi magtiis upang maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan ko makipagsanggip upang hindi maibunyag ang aking lihim. Ngayon, pinaniniwalaan mo na ba ako? Sa kong Angel Maria. Natutuwa ako na marinig na pinaniniwalaan mo na ako. Kakasal ka na. Madilim ang hinaharap. Ngunit gusto ko lamang sabihin sa iyo na minsan lamang ako umibig at hindi na ito maangkin naman. Ano ang nangyayari sa iyo? Humakas na. Hindi magtatagal na malalaman nila ito. Paalam, Crisostamo. Tumakas na sina Elias at Ibarra. Mabilis na sumasagwan si Elias patungong San Gabriel. Nagpatuloy sila sa pamamangka hanggang sa marinig nila na may isang tinig na sumisigaw. Hinahabol sila ng isang palwa.
Nakita ni Elias ang isang bangka na papalapit sa kanila, lulan ang mga gwardiya sibil. Nais ni Ibarra lumaban, ngunit dahil wala silang mga sapat na sandata, ay tumalon na lang si Elias sa bangka upang makatakas agad si Ibarra. Nakita ng palwa at gwardiya sibil ang naglalangot na si Elias na akala nila ay si Ibarra at kanilang tinugis. Nagatakot ka. Hindi mo inaasahan na aking pagdating pero nandito ako para masasiyahan ng iyong kasal. Nangyari ka na naman ba? Wala akong nga nang matiwala sa akin na inaabangan. Sabihin mo sa akin na nangyayari sa'yo. Mahal po ba ninyo ako? Tulungan po ninyo ang aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Maaari ako magpakasal sa sinaman noong napupuhay pa si Ibarra. Pero ngayong patay na siya. Walang sinaman ang maaaring tumawag sa aking asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Isang madre? Hindi mo alam, anak ko. Hindi kita mababantayan doon. Pati na rin ang kaligayahan mo. Kahit ano na lang, basta wag lang ang kumbento. Isa lang ang mapagpipilian ko. Kumbento ang kamatayan. Kaya po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihan loob. Ngayon Pasko, sana po makauwi para makita ko po aking ina at kapatid. Hindi ka palubusang magaling at lubhang malayuan pa ang iyong bayan. Mahihirapan ka lang kung umuwi ka. Tiyak naghihintay ang kalooban ng aking ina sa paghanap sa akin. Kaya po ay maraming anak. Subalit kami ay dalawa lamang na magkapatid. Babalik po dito para isasama ko po ang aking kapatid. Pagka-uwi ni Basilio ay nakita niyang sira-sira ang kanyang bahay. Hinanpa niya ang kanyang ina at nakita niya itong nababaliw at tila hindi siya maalala. Pinilit ni Basilio ang ina na maalala niya ito, ngunit dahil sa sobrang hina ay nahimatay si Basilio. Pinagmasdan ni Sisa ang mukha ng bata at natigilan siya nang makilala ito. Napasigaw si Sisa at nagbalik ang alaala. Hinagkan at niyakap ng mahigpit ni Sisa ang anak hanggang sa napalugmok na rin ito. Inay? 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 Gising na, Nay! Sino ang babaeng iyan? Siya po ang aking ina. Masugatan ako. 2 araw na akong hindi kumakain o umiinom. Siguradong mamamatay na rin ako. Sunugin mo kaming dalawa ng inyong inay. Kung walang pumunta, akiin mo, gamitin mo sa pag-aaral ang mga gintong binaon ko. Mamamatay akong hindi ko makikita ang ningning ng ating bayan. Kayong mga makakita, huwag ninyong kakalimutan ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Ay, sa wakas, tapos ko na rin. Ang feeling naman.